napakalaki ng pinagbago kaysa noon dahil noon talaga walang polusyon, walang ganong mga building, walang mga estruktura na makikita sa paligid ng Maynila. Nakaka-stress kasi laging traffic tapos laging mausok. Mas malala na kaysa dati. Ang kondisyon ng environment natin ngayon, lumalala na dahil sa pagdami ng populasyon natin. Isa yun sa naging aspeto. Hindi na ganong kalinis ang tubig, wala nang mga lunti ang puno. Pangalawa, ang kawalan ng disiplina ng mga mamamayan. Kung saan nila tinatapon yung mga waste nila, kung saan nila tinatapon yung kalat nila, hindi nila iniisip na yung mga kalat na yun, magsasaki pala ng mas malalang kondisyon sa environment tulad ng pagbaha, natatakpan yung mga At napalitan na ito ng mga establishmento sa iba't ibang lugar. wait lang. Pause mo na. Nakaka-stress siya. Para sa akin yung crime rate, poverty. Siguro isa na dito yung pollution. Sa tingin mo, anong pinaka-importanteng issue ang kinakaharap ng environment ngayon? Poverty. Kasi marami ng mga naghihirap ngayon, yung mga walang bahay na nakatira, yung mga informal settlers na nakatira sa mga lupa ng gobyerno. Kasi parang kahit saan ka pumunta, hindi na siya safe. Wala silang makain, hindi nag-aaral yung mga bata, palaboy-laboy lang. Dahil siguro sa dami ng mga sasakyan, sa mga public or private vehicles na ginagamit ng mga tao ngayon, yun nakakadagdag sa pollution. Tapos, hindi nagtatrabaho yung mga magulang, anak lang sila ng anak. Because kasi wala silang family plan. Start ng cheat day na. Teka lang. Hindi ko alam sasabihin ko. Para sa akin, sa lahat ng parte ng bansa ay ng lugar dito sa Pilipinas, hindi sapat yung natural resources para sa pangangailangan ng pagkain ng bawat ng tao. Kasi especially dito sa Maynila, wala naman masyadong pananim dito. So, paano sila makakaasa sa natural resources kasi polluted dito? So, masasabi lang natin yan sa mga probinsya. Walang solusyon siguro yun kung depende kasi yan Sa panahon kasi ngayon, pera yung importante. Sa natural resources, karamihan probinsyano lang yung umaasa. Pero dito sa generation natin dito, hindi natin siya magagamit. Sa aking opinion, sapat na yung natural resources ng bansa. Ang kakulangan lang ay yung pag-push ng gobyerno. Hindi namin ng natural resources natin. Feeling ko, hindi pa nila na-maximize. Hindi pa na-maximize ng gobyerno yung natural resources natin. Dahil mas pinagsusunan nila ng pansin yung ibang bagay. Katulad din, ang daming corruption, ang daming problema sa gobyerno. Yan nilang napagitunan ng pansin yung kung paano nga ba matutugunan yung mga pangangailangan ng mga walang makain. Ngayon na madami tayong natural resources, siguro gumawa sila ng machineries ng mga bagong produkto na kung saan magkakaroon ng worth of living yung mga tao para magkaroon sila ng kabuhayan. Tapos, sino yung pakakain nila? Huwag mag-anak ng mag-anak. Kasi yun yung reason kung bakit naghihirap yung Pilipinas. Isa sa mga rason. Kasi wala silang family planning. Nag-aanak-anak sila nang wala naman silang pantustos sa mga anak nila. Kaya, yun, ganun lang ng ganun. Naghihirap yung Pilipinas. Meron. Kasi kapag mas maraming tao, parang mas maraming trabaho. Pero hindi lang natin napapansin kasi mas inuuna natin yung pamumuno. Para sa akin, ang responsable sa pollution, syempre tayong mga tao. Para sa akin, sa tingin ko,
ang mga tao na nasa gobyerno at mga tao na kagaya nating individual ay iisa lamang. Ang pinagkaiba nila ay yung posisyon na kanilang pinangangawakan. Kaya sa tingin ko, ang gobyerno at ang bawat individualidad sa Pilipinas ay parehas, no, na may responsibilidad para sa ating bansa. Kasi hindi natin pwedeng isisi yun sa gobyerno kasi lahat tayo may sarili tayong desisyon at yung mga ginagawa nating desisyon, yun yung dahilan kung bakit malala yung polusyon sa bansa natin. Sa tingin ko, pag tinanong mong bakit, para sa ikakaunlad, ikagaganda at ikaaayos ng ating bansa. At humaba pa ang buhay ng mga tao na titira sa Pilipinas. Ano ang magagawa mo para mapigilan ang paglala ng pollution? Ako bilang tao, para mapigilan ko ang paglala ng polusyon, dapat magkaroon tayo ng disiplina. I think we should have campaigns for the beautification and improvement of our environment. Siguro i-advise syempre dapat kumilos yung government. And syempre, it should start with the people as well. Tapos i-advise ang government yung mga car companies na ilimit lang nila yung pagbebenta ng mga sasakyan para at least mabawasan yung pollution niya. Tapos, sana gawin ng government na, kunwari, may luma tayong mga sasakyan na nagbubuga na ng mga maitim na usok. Bilhin na lang nila ito. Bilhin na lang nila ito sa car owners, tapos bigyan sila ng pera para makabili ng bago. Para maiwasan din ang traffic jam. Kasi yung smoke belching, isa yun sa mga nagpapalala ng air pollution eh. Kasi di ba usok, pati yung fossil fuels, dapat iwasan din natin yun sa mga train. Kaya nga may LRT na at saka MRT. Para doon sasakay, hindi na yung mga makaluma. Tapos, yun. That's all, folks.